Sir, ano na po ang gagawin ko ngayon? I mean, wala pa po ba kayong trabaho na ibibigay sa akin? Kinakabahan kong tanong. Bakit ba kasi kailangan niya pang mag-lock ng pintuan gayong nakaalis naman na sila ni David? Imposibleng babalik pa ang mga iyon dahil pinalayas niya na nga, di ba? Nakasimangot na naman siya pero kailangan ko na talagang magtanong sa kanya. Baka kasi nakalimutan niya na kaya ako nandito sa loob ng opisina niya para magtrabaho. Hindi para maupo at tumunga lang habang tulala na nakatitig sa kawalan. Concern lang din naman ako. Sayang naman ang ipinapasahod niya sa akin kung wala akong gagawin. Hindi naman matawag na trabaho ang maupo lang dito sa opisina niya na walang ginagawa. On the way pa lang. Feeling bored? Kung ganoon, bumaba ka muna. May mga coffee shop sa ibaba at ibili mo ako ng kape. Cafe Americano at bumili ka na din ng sa iyo. Seryoso niyang bigkas at naglakad palapit sa akin, sabay abot ng isang card. Kaagad naman akong tumayo at tinanggap iyon. Mabuti at inutusan niya na ako. Kahit ang pagbili ng kape ay malaking bagay na sa akin iyon. Masasabi kong kasama iyon sa trabaho ko, lalo na at ako ang personal secretary niya. Sir, ito po ba ang gagamitin ko sa pagbili ng kape? Ano po ang password nito? Hindi po ba pwedeng cash na lang? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Napansin ko ang pagtaas ng kabilang gilid ng labi niya at muling naupo sa kanyang swivel chair. Birthday mo. Birthday mo ang password ng card at malaya kang gamitin ang card na iyan kahit saan mo gusto. Seryoso niyang sagot. Nagtataka tuloy akong napatitig sa hawak kong card at lalong nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang mapansin ko ang pangalan ko sa nasabing card. Account ko pa ito. Imposible naman. Kahapon lang ako na-hire tapos may debit card na kaagad siyang ibinigay sa akin ngayon. Ano ito? Dito ba idadaan ang sweldo ko? Sir, ano po ang ibig sabihin nito? Nagtataka kong tanong. Gusto kong makarinig ng paliwanag sa kanya at kung bakit sa akin nakapangalan itong card. Precious, sa lahat ng ayaw ko, iyong maraming tanong. Now, sundin mo ang utos ko. Bumili ka na ng kape ngayon din, seryoso niyang bigkas. Wala na akong nagawa pa kundi ang sundin siya. Bahala na nga siya. Kung ano ang gusto niya di doon siya. Kay hirap niyang pakisamahan. Okay po. Liban sa kape, may iba pa po ba kayong gusto? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Samahan mo na din ng mga sweets. And bumili ka na din ng para sa iyo. Seryoso niyang sagot at muling itinoon ang buo niyang atensyon sa mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Kaagad na din akong lumabas. Pagkalabas ko, napansin ko pa nga halos lahat ng empleyado na nakapwesto dito sa labas ng opisina ni Sir Lucian ay busy sa harap ng computer. Bale, 5 mga empleyado sila at ang alam ko ay halos buong building na ito ay okupado ng Theft Corporation. Gayunpaman, nagpaalam pa rin ako kay Chief Executive Officer Mait. Siya kasi ang Executive Secretary ni Sir Lucian at dapat lang na makipagkaibigan din ako sa kanya. Mamayang uwian, aalamin ko din kung saang department na asin si Risa. Diretso ako sa elevator at pinindot ang ground floor. Mabuti na lang talaga at inutusan ako ni Sir Lucian na bumili ng kape dahil kanina pa ako antok na antok. Bakit ba kasi sobrang tagal ma-deliver ng table na gagamitin ko? Pagdating ng ground floor, may nakita kaagad akong isang coffee shop. Dali-dali akong naglakad patungo doon at pumasok sa loob. Medyo maraming customers kaya pumila kaagad ako habang patuloy ang pag-ikot ang paningin ko sa buong paligid. Iyon nga lang, hindi ko mapigilan ang magulat nang mapansin ko sila Aurora sa isa sa mga table. May kape at sweets sa harapan nila at abala ang dalawa sa paglalampungan. Liwas ko na sana ang paningin ko sa kanila kaya lang, napansin kong nakita naman ako ni David. Napansin kong parang may ibinulong pa si David kay Aurora at saka tumayo at naglakad palapit sa akin. Hey, Amber! Kumusta? Ano ba pala ang ginagawa mo sa office ni Kuya? Don't tell me na isa ka na sa mga babaeng kinahumalingan niya. Pampalipas oras kapag pagod na siya sa trabaho. Natatawa nitong wika at halatang sinadya niya pa talagang lakasan ang boses niya para siguro ipahiya ako sa iba pang mga customers. Watch your language, David. Isa pang maling salita at makakarating ito kay Sir Lucian, seryoso kong sagot sa kanya. Isang malakas na tawa ang namuntawi sa bibig nito bago ako sinipat ng tingin mula ulo hanggang paa. What?
Wow, hindi ko alam kung saan ka kumuha ng lakas ng loob para pagbantaan mo ako ng ganyan, Amber. Isa lamang kitang hamak na ex-girlfriend at nang hiniwalayan kita, sa uncle ko naman ikaw dumikit-dikit. Ang kapal din naman ng mukha mo, seryoso niyang bigkas. Bulungan ang mga naririnig ko sa buong paligid kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam na din ng matinding inis. Hindi ako dumikit sa uncle mo at wala akong balak na pumatol sa kanya. Masama na ba ngayon ang maging empleyado ng DFE? Palibhasa kasi ang kitid ng utak mo kaya kaganyan, galit kong sagot sa kanya. Ikaw, empleyado na ng DFE? Nagpapatawa ka ba? I know Uncle Lucian, mahilig siya sa mga babaeng magaganda at virgin kaya kasiguro niya kinuha. Magkano? Magkano ang ibinayad niya sa iyo at tatapatan ko para sa akin ka nalang pumatol? Seryoso niyang tanong sa akin. Lalo namang nagpuyo sa galit ang kalooban ko dahil sa sinabi niya. Sa mahigit 2 taon tayong magkarelasyon, nihalik ayaw mo tapos malalaman ko na lang nakasama mo si Uncle ngayon. I think, kulang ka lang sa pera eh. Palibhasa kasi, dukha ka kaya siguro ginamit mo ang charm mo para mapalapit kay Uncle Lucian, seryoso niyang wika na sinabayan niya pa ng nakakainsulto na pagngisi. Kaagad na naningkit ang mga mata ko sa galit dahil sa sinabi niya. Ang kapal ng mukha para sabihin niya ang katagang iyon gayong sa aming dalawa, siya itong nagluko. Talaga? At saan ka naman kukuha ng pera kung sakali na pambayad sa akin? Sa Uncle Lucian mo. Ang lakas ng loob mong magmalaki sa akin gayong kahit na sarili mo, hindi mo kayang buhayin, galit ko ding sagot sa kanya. Yes, dinig na dinig ng dalawa kong tainga ang pag-uusap nila kanina at kanina ko lang din nalaman na wala naman palang binatbat ang David na ito. Nakaasa naman pala sa uncle niya pero ang lakas ng loob na magmalaki sa akin. Kaagad ko namang naramdaman ang paglapit ni Aurora. Galit siya at ganoon na lang ang gulat ko nang bigla niya na akong hawakan sa buhok at sa bunutan. Naramdaman ko pa nga na para bang kinalmot niya din ako sa aking pisngi dahil bigla din akong nakaramdam ng hapdi sa bahaging iyon. Hindi ko napaghandaan iyon kaya hindi ko mapigilan ang mapaigik sa sakit. Walang hiya kang babae ka. Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ng hindi maganda ang fiance ko, galit niyang wika. Kaagad ko din namang hinawakan ang kamay niya at pilit na tinatanga sa buhok ko. Wala akong balak na magpakalbo at mabuti na lang talaga mahaba ang kuko ko kaya ibinaon ko iyon sa balat ni Aurora. Nabitiwan niya naman ako kaya mabilis akong dumistansya sa kanya. Walang hiya ka talaga, galit niyang sigaw sa akin. Pagak naman akong natawa. Talaga yatang gusto ubusin ng babaeng ito ang pasensya ko. Galit ko siyang tinitigan sa mga mata at mabilis akong naglakad palapit at binigyan siya ng malakas na sampal. Makaganti man lang ng kahit na kaunti sa ginawan iyang pananabunot sa akin. Ako na ngayon ang lumalabas ng walang hiya, gayong kung totoosin, anak ka lang ng kabit ng tatay ko, galit kong sigaw. Natigilan ito. Kitang-kita ko ang pagkapahiya sa mukha niya, lalo na at umpisa na namang magbulungan ang mga tao sa paligid namin. Ang nanay mo at ikaw ang dahilan kaya nagkahiwalay ang 80 magulang ko tapos inulit mo na naman sa akin na yun. Bumuka ka sa harap ni David and congratulations, nagtagumpay ka din. Pero ayos lang wala na din naman akong pakialam sa lalaking iyan. Sa iyo na siya dahil bagay naman kayo. Isang malandi at isang pakboy, galit kong bigkas. Amber. Sumusobra ka na talaga. Makikita mo, makakarating ito kay uncle. Kung empleyado ka man sa kumpanya niya, sisiguraduhin ko na ito na ang huling araw mo, galit namang sabat ni David. Kaagad ko naman siyang tinaasa ng kilay. Sino ang tatakutin niya? Ako. Kanina nga lang gusto ko nang ang mag-quit kaagad sa trabaho eh. Di gawin mo. Bumalik ka doon sa opisina at kausapin mo siya. Sabihin na nasisantihin ako para makita ko din kung gaano kakalakas sa uncle mo. Galit kong sagot sa kanya at walang lingon-lingon ang naglakad palabas ng coffee shop. Babalik na lang ako ng opisina na walang nabili na kahit ano. Bahala na kung magalit si Mr. Lucian Ferrero. Kung sakaling pakinggan niya ang baliw niyang pamangkin na si David bahala siya. Basta ako, wala din naman akong pakialam kung hindi na ako makakabalik dito sa opisina bukas. Mas maganda nga iyon. Kung wala akong mahanap na ibang trabaho, pwede naman akong bumalik sa bar. Pwede pa rin naman akong magtrabaho doon. Ngayon pa ba nila ako tatakutin gayong ako na lang mag-isa?
Sarili ko lang ang binubuhay ko ngayon kaya pwede talaga ako kahit saan. Napansin ko pa nga ang pagkagulat sa mga mata ng Executive Secretary na si Chief Executive Officer Mayet Lorente nang mapansin niya na parating ako. Bago ako umalis kanina, nagpaalam pa ako dito na bibili lang ng kape. Chief Executive Officer Rodriguez, ano na nangyari sa iyo? Ano iyang nasa pisngi mo? Bakit may galos ka? Nagtataka niyang tanong sa akin. Wala sa sariling napahawak ako sa aking pisngi at hindi ko mapigilan ang mapangiwi ng maramdamam ko na mahapdi iyon. Nakalmot nga pala ako ng mahabong kuko ni Aurora kanina. Lintik na babaeng iyon. Makikita niya talaga sa susunod na encounter namin, lalabanan ko na talaga siya ng patayan. Ayos lang ako, Chief Executive Officer Mayet. Si Sir Lucian, nasa loob pa ba ng opisina? Mahinang tanong ko. Kaagad namang siyang tumango. Naman. Hindi pa naman siya lumalabas simula kaninang umaga, sagot niya sa akin sabay kuha ng tissue paper at iniabot sa akin. Pagkatapos mong mag-report kay Sir Lucian, bumalik ka dito. May first aid kit naman tayo dito sa loob ng opisina at ako na ang gagamot sa sugat mo sa pisngi, nakangiti niyang sagot sa akin. Isang alanganing pagtango ang naging sagot ko sa kanya at naglakad na patungo sa pintuan ng opisina ni Sir Lucian. Kumatok lang ako ng 3 beses saka ko, dahan-dahan na binuksan iyon at pumasok sa loob. Nang maramdaman marahil ni Sir Lucian ang presensya ko, kaagad din naman siyang nag-angat ng tingin at direkatang tumitig sa akin. Napansin kong kaagad na napakunot ang noo niya habang nakatitig sa aking mukha. Ano ang nangyari sa iyo? Saang gyera ka galing at bakit ganyang ang hitsura mo? Malakas na maihalong galit sa boses na tanong niya. Ewan ko kung ano ang ikinagagalit niya. Siguro, napansin niyang wala akong bitbit na kape kaya biglang uminit na naman ang kanyang ulo. Sorry, hindi ako nakabili ng kape dahil napatroble ako sa ibaba, mahinang sagot ko sa kanya. Wala naman akong balak na itago sa kanya ang mga nangyari kanina, lalo na at alam kong magsusumbong din naman ang David na iyon sa kanya eh. Napansin kong mabilis naman siyang napatayo sa kanyang swivel chair. Mahaba ang hakbang na naglakad palapit sa akin habang salubong ang kanyang kilay. Sino ang nanakit sa iyo? Bakit may sugat ka sa pisngi? Sa sobrang lakas ng boses niya, hindi ko mapigilan ang mapapitlag kitang-kita ko ang galit sa mukha niya sa hindi ko malamang dahilan. Ano kasi eh? Nagkita kami nila David, Aurora sa baba at nagkasagutan kami. Nagkaroon ng kaunting pisikalan at hindi ko na malaya na nakalmot yata ni Aurora ang pisngi ko. Kinakabahan kong sagot sa kanya. Wala sa sariling napahawak din ako sa aking buhok at ngayon ko lang din napansin na pati pala buhok ko. Gulo-gulo na din maayos na nakatali ang buhok ko kanina bago ako pumunta sa coffee shop. Pero teka lang. Bakit nakikita ko sa mga mata niya na galit talaga siya? Parang gusto ko tuloy pagsisisihan ngayon kung bakit hindi ko pa siya binilhan ng kape gayong nandoon na nga ako sa coffee shop eh. Ayan tuloy, mukhang matutupad ang gusto ko na sisantihin niya na lang ako. Nagkita kayo ni David? Binuli ka nila, ganoon ba? Seryoso niyang tanong. Paparang ganoon na nga. Pinagbintangan lang naman ako ng baliw mong pamangkin na babae mo daw ako. Syempre, nagalit ako kaya naman sinagot-sagot ko sila hanggang sa pinagtulungan nila ako, kaagad ko ding sagot sa kanya. Kailangan ko talagang magpaliwanag sa kanya para hindi sa akin mapunta lahat ng sisi. Masama pa naman ang ugali nitong si Sir Lucian at baka, dahil hindi ako nakabili ng kape, ikaltas niya pa ito sa sweldo ko. Napansin kong lalong naningkit ang mga mata-mata niya sa galit habang dahan-dahan niyang inaangat ang isa niyang kamay patungo sa aking pisngi. Sa matinding pagkagulat ko, kaagad akong napaatras para iwasan siya. Ewan ko kung guni-guni lang ba ang lahat pero kaagad kong napansin ang matinding pagkadismaya na kaagad na. Gumuhit sa kanyang mukha. Naglakad siya patungo sa kanyang table at dinampot ang kanyang cellphone. Mula sa kinatatayuan ko, dinig na dinig ko kung paano niya utusan ang kanyang kausap na i-cancel umano lahat ng credit cards ni David. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko dahil sa matinding pagkagulat. I want you to cancel all his credit cards. Pati na din ang mga sasakyan na ginagamit niya ngayon ay i-pull out niyo din. Galit na utos ni Sir Lucian sa kanyang kausap habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero hindi ko maiwasan ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Bakit feeling ko, hindi naman siya nagalit sa akin dahil hindi ako nakabili ng kape?
Parang nagalit yata siya noong nalaman niya kung paano ako ay bully nila David at Aurora sa ibaba. Sa naisip kong iyon parang may kung anong bagay akong naramdaman na biglang humaplos sa puso ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa may sofa at naupo. Hindi naman nagtagal, natapos din ang pakikipag-usap niya at ilang saglit lang na naibaba niya ang telepono. Siyang pagpapasok naman ng executive secretary niya na si Chief Executive Officer Mayete dito sa loob ng opisina. May bitbit itong first aid kit naglakad palapit sa akin. Ilapag mo lang iyan dyan sa table at ako nang bahalang gumamot sa kanya. And Chief Executive Officer Mayete, bilihan mo din kami ng kape sa ibaba, narinig kong utos ni Sir Lucian dito. Yes sir, nakangiting sagot naman ni Chief Executive Officer Mayet at mabilis na itong lumabas ng opisina. Isang minuto lang yata naglumipas pagkalabas ni Chief Executive Officer Mayet, nilapitan naman ako ni Sir Lucian. Dinampot niya ang first aid kit saka siya naupo sa tabi ko. Humarap ka sa akin. Kailangan nating gamutin iyang galos mo at baka ma-impeksyon, pautos niyang bigkas. Wala sa sariling napahawak ako sa nasaktan kong pisngi sabay iling. Naku, ayos lang ako Sir Lucian. Maliit na bagay, sagot ko din naman kaagad. Nakakahiya kaya. Siya pa talaga ang gagamot sa galos ko sa pisngi. Siya ang boss ko at bakit niya naman gagawin iyon? Saka nag-volunteer na sa akin kanina si Chief Executive Officer Mayet na siya na daw ang bahalang gumamot eh. Precious. Huwag matigas ang ulo. Gusto mo bang magalit ako sa iyo? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Sa lagay mo po bang iyan sir, hindi pa ba kayo galit? Lakas loob kong sagot sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hawakan sa magkabilaan niyang pisngi at matiim akong tiniitigan sa mga mata. Galit ako. Galit na galit ako sa ginawa nila sa iyo at ipapakita ko sa iyo kung paano ko sila pagbabayarin, seryoso niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Hindi ko siya maintindihan. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Ouch! Mahina kong daing habang nilalagyan niya ng gamot ang galos ko sa pisngi. Wala lang, hindi naman talaga ganoon kasakit pero kailangan kong lagyan ng kaunting pag-inarte, lalo na at kung makatitig siya sa akin, ay para bang gusto niya akong tunawin. Besh, halos idikit niya na din ang mukha niya sa mukha ko, kaya amoy na amoy ko ang mabango niyang hininga. Ako lang itong nag-aalangan dahil medyo tagal na akong hindi nakakabisita sa dentist para magpalinis ng ngipin. Baka mamaya nangangamoy imburnal na ang hininga ko. Masakit ba? Kaunting tiis na lang, malapit na ito, mahina niyang wika sa akin. Hindi na din ako nag-abala pang sagutin siya. Hindi naman masakit eh. Mas masakit pa nga ang naranasan ko sa mga kamay niya noong unang gabi na inangkin niya ako. Ilang araw at gabi ko din ininda ang sakit na iyon at itong nangyari sa akin, maliit na galos lang ito. Malayo sa bituka. Doon, narinig kong sambit niya nang sa wakas natapos din siya. Halos ilang minuto niya ding may kung anong pinahid sa pisngi ko. Maliit lang naman ang galos pero ang tagal niyang natapos. Thank you. Pasensya ka na sa nangyari Sir Lucian. Pati tuloy ikaw na istorbo dahil sa akin, nahihiya kong sagot sa kanya. Pasimple na akong umusob palayo sa kanya dahil hindi ko talaga siya maintindihan. Bakit wala yata siyang balak na dumistansya sa akin ng kahit kaunti lang? Hindi niya ba alam na nakaka-suffocate ang presensya niya? Kung ako ang tatanungin, mas hamak na gwapo si Sir Lucian compare kay David. Nitong huli kong lang na-realize na napaka-plain ni David. I mean, gwapo pero sobrang nag-uumapaw ang kayabangan sa katawan gayong wala naman palang utak. Walang binatbat kay Sir Lucian na hindi na kailangan pang magsalita dahil sa pusura pa lang nito, masasabi mong hindi siya basta-bastang tao. Saka, feeling ko ang talitalino niya din. Parang kay sarap tuloy magpalahi sa kanya dahil sa ngayon, no way and no. Wala na akong balak pang pumatol sa mga lalaki. Wala na akong balak na pumapag-ibig. Nakaka-trauma kaya ang nangyari sa relasyon naming dalawa ni David. Saka, feeling ko wala na akong karapatan na umibig pa. Hindi na ako virgin eh. Wala na akong maipagmamalaki pa sa magiging boyfriend ko. Sa naisip kong iyon hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Ngayon ko lang lubusang na-realize na kung saan-saan na pala ako inabot ng aking imagination. Masyado na akong nakakahiya. Are you okay? Masakit pa rin ba? Hindi ko pa nga mapigilan ang mapapitlag sa gulat nang bigla na naman siyang nagsalita.
Wala sa sariling naptitig ako sa kanya sabay iling. Ha? Wala. Aayos lang ako. I swear, ayos na, hilaw ang ngiti sa labi na sagot ko. Gosh, bakit? Ano ba ang nakikita niya sa akin? Bakit niya kaya naitanong iyon? As can help you in a little way para mawala ang sakit. Just close your eyes, nakangiti niyang bigkas habang malagkit siyang nakatitig sa akin. Kung ako kanina pa iwas na mapatingin sa kanya, siya naman ay kung makatitig sa akin ay hayagan at wagas. Ha? Nako, hindi naman ako naniniwala sa magic eh. Kung ano ang nararamdaman ko ngayon, hindi magbabago iyon hangat hindi pa gumagaling ang galos ko, alanganin kong sagot sa kanya. Napansin kong bigla na lang nagsalubong ang kilay niya dahil sa sinabi kong iyon at sa takot ko na baka mag-ala dragon na naman siya. No choice ako kundi ipikit ang aking mga mata. Pipikit lang naman pala eh. Pagbigyan ng taong may tupak dahil baka bigla na namang magsungit. Medyo bumabait na siya kanina sa akin dahil siya pa talaga ang gumamot sa galos ko. Hihi. Okay sir, sige pwede ko namang subukan na pumikit. Pwede ko pong subukan ang magic mo kung gumagana ba talaga, alanganin kong bigkas sabay pikit ko sa aking mga mata. Hindi ko akalain na may itinago din palang pagiging isip bata itong si Sir Lucian. Teka lang, ilang taon na nga pala siya? 25. 30. Hindi ko na natuloy pa ang panghula sa isipan ko tungkol sa edad niya nang bigla na lang akong napadilat ng maramdaman ko ang dalawa niyang kamay na nasa likod ng ulo ko kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Ginawang biglang panghahalik ni Sir Lucian sa akin, pakiramdam ko biglang naging blanko ang isipan ko. Bigla kong naramdaman ang malakas na kabog ng dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Supposed to be magpupumiglas ako dahil sa ginagawa niyang ito sa akin pero iba naman ang sinisigaw ng kalooban ko. More. More pa nga ang sigaw ng isipan ko at ilang saglit lang, hindi ko na namalayan pa na napapikit na naman ang mga mata ko para namnamin ang halik niya. Medyo malandi ako sa mga oras na ito pero masarap eh. Ang sarap ng labi ni Sir Lucian. Malambot at mainit-init pa. Tapos ang sweet. Hanggang ngayon pa ba naman, hindi ka pa rin marunong tumugon sa halik ko, narinig kong sambit niya habang dahan-dahan akong naimulat ang aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi nang mapanasin ko na titig na naman siya sa akin. Nagsusumigaw din ang kalooban ko dahil nabitin ako. Gusto ko pa. Bitin pa ako sa halik niya. Hindi marahil siya nag-enjoy sa paghalik sa akin dahil para yata akong tuod. Naninigas ang katawan ko na sinabayan pa ng labi ko na hindi man lang marunong kung paano magresponse. Ano ang magawa ko? Kulang pa yata ako sa training eh. Sorry, mahinang bulong ko at mabilis na naman dumistansya palayo sa kanya. Sobrang nakakaramdam ako ng pag-iinit ng aking pisngi dahil sa matinding hiya sa kanya. Yes, kabaliktaran yata ang nararamdaman ko. Imbes kasi na magalit ako dahil sa ginawa niyang paghalik sa akin. Sobrang nahihiya ako ngayon dahil nga nalaman niya na hindi pa rin ako marunong kung paano tugunin ang halik niya. It's okay. I'm glad na turuan ka, nakangiti niyang sagot sa akin at akmang usog na naman siya palapit sa akin pero mabilis na akong tumayo. Anong turuan? Hindi Hindi pwede. Nakakailang kaya iyon. Dapat may limitations kami sa pagitan namin dahil siya ay boss at ako ay kanyang sekretary. Baka mamaya masanay ako sa halik-halik niyang iyan at baka hahanap-hanapin ko. Hindi iyon maaari. Mabuti na lang at sa pagtayo kong iyon, biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Napansin kong makahulugan pa akong tinitigan ni Sir Lucian bago ito tumayo at paglakad patungo sa pintuan at binuksan iyon. Kinandado niya kasi iyon kanina, kaya hindi siya makapag-demand sa kung sino man ang kumakatok na pumasok na. Ewan ko ba sa taong ito gagamutin lang ang sugat ko, may palak-lak pa ng pintuan. Sir, your coffee po, narinig kong bigkas ng kung sino sa labas ng pintuan. Napatitingin pa nga ako doon at nang mapansin ko na si Chief Executive Officer Mayete pala ang nasa labas, hindi ko mapigilan ang mapangiti. Dumating din ang coffee na pinabili ni Sir Lucian dito. Thank you, Chief Executive Officer Lorente. You can go back to your work now. And please, pakisabi sa finance dep na kailangan ko na ang mga dokumento para sa mga bonuses ng mga empleyado. Narinig kong seryosong utos ni Sir Lucian kay Chief Executive Officer Mayete.
Hindi niya na pinapasok pa si Mayete dito sa loob ng opisina at kusa niya nang kinuha sa kamay nito ang plastic na bitbit na hindi ako maaaring magkamali. Ito na iyong kape na pinabili niya dito kanina. Yes sir. I will follow up them po. Sagot din naman kaagad ni Chief Executive Officer Mayet at mabilis na itong naglakad pabalik sa kanyang table. Kaagad na din naman isinara ni si Lucian ang pinto ng kanyang opisina at muling naglakad pabalik sa akin, sabay patong ng plastic bag sa center table. Here is your snack, sweetheart. Narinig ko pang ang sambit niya na labis kong ikinagulat. Ewan ko kung sobrang nabibingilang ba ako, pero ano ang tawag niya sa akin? Sweetheart. Bakit sweetheart gayong sa naalala ko, precious ang tawag niya sa akin? Ah, baka nagkamali lang siya. Baka naman sweetheart ang pangalan ng dati niyang personal secretary. Pero in fairness ha, maalaga naman pala nitong si Sir Lucian sa personal secretary niya. Wala pa nga akong naumpisahan na trabaho pero may pasnacks na siya kaagad. Hindi na yata talaga ako quit sa trabahong ito. Kapag ganito palagi, sisiw na lang yata sa akin ang 5 years contract ko sa kanya. Malalagpasan ko siguro iyon ng walang kahirap-hirap dahil sa nakikita ko ngayon, mukhang mabait naman si Sir Lucian. Baka front niya lang talaga ang pagsusungit eh. Saka, iyang halik-halik na iyan baka hindi na din naman maulit. Kaya lang naman niya ako hinalikan kanina dahil may galos ako. Baka iyon lang iyong normal niyang paraan para ipakita sa akin na nothing to worry. Pagkatapos ng gamutan portion sa pagitan naming dalawa muling itinuon ni Sir Lucian ang buo niyang atensyon sa kanyang trabaho samantalang ako naman naging abala sa mga snacks na nasa harapan ko. Hindi naman ako na-inform ni Chief Executive Officer Mayet na ng dami niya namang binili ng mga sweets. Sinabi naman sa akin ni Sir Lucian kanina nang alukin ko siya na para daw talaga sa akin ang mga ito. Coffee lang daw sa kanya dahil hindi naman daw siya mahilig sa sweets. Dahil sayang naman kung hindi ko kakainin, nilantakan ko na lang. Iniisip ko na lang na baka suhol ito sa akin ni Sir Lucian dahil ang pamangkin niya ang dahilan kaya may maliit na galos ako sa aking pisngi. Heast, nasaan na kaya iyong table ko na sinasabi niya? Malapit na kasi mag-lunchtime pero wala pa rin akong nagagagawang kahit na isang trabaho. Ayaw ko nang magtanong tungkol doon dahil baka magalit na naman siya eh. Sabihin niya na naman pinangungunahan ko siya. Baka masira ang araw niya at pag-initan niya na lang ako bigla. Kay sarap ng buhay ko na ganito, di sulitin ko na lang. Baka bukas or makalawa, magiging abala na din naman ako sa trabaho eh. Since wala pa iyong table ko, chill-chill na lang muna ah. Hindi niya naman siguro ako pag-iisipan ng tamad dahil sila itong hindi ready eh. Alam pala nila na maghahire sila ng bagong empleyado, hindi na sila kaagad. Nag-ready ng bagong table eh. Habang abala ako sa mga pagkain na nasa harapan ko, napapansin ko din ang walang katapusan na paglabas-pasok ng ibang mga empleyado dito sa loob ng opisina. May mga bagay silang dinidiscuss kay Sir Lucian na hindi ko naman maintindihan. Iba't ibang topic at iba't ibang solusyon ang pinag-uusapan at napapansin ko na may mga time na bigla na lang naninigaw si Sir Lucian. Napakahigpit niya pala pagdating sa mga report. Kagaya na lang ngayon, dumating na ang taga-finance department, at hindi nagustuhan ang format ng report nito at basta niya na lang iyong inihagis sa harapan nito. Nagkalat ang papel sa sahig habang panay naman sorry ang kawawang taga-finance department. How many times I told you na i-double check nyo muna ang mga reports nyo bago ipasa sa akin? Malakas ang boses na sigaw niya sa kawawang taga-finance. Tahimik lang akong naonood habang humihigop ng frappuccino ko. Hindi ko nga din mapigilan ang maawa sa empleyado pero since mali pala ang trabahong nagawa niya, kailangan niya talagang ulitin. Kaya lang may emotional damage na dahil nasigawan na siya. I want it now. Bago matapos ang araw na ito, gusto kong ibalik mo sa akin ang report na iyan ng maayos at walang mali, galit na bigkas ni Sir Lucian. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Kung lahat babaguhin ang hawak ngayon ng mga dokumento ng taga-finance department, mahihirapan siya. Sa kapal ba naman ng hawak ng mga papeles niya ngayon, ewan ko lang kung matatapos niya kaagad. Noted, sir. Sorry po sa nangyari. Asahan niyo po na hindi na maulit, halata ang kaba sa boses ng kawawang empleyado habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi na sumagot si Sir Lucian at parang stress na sumandal ito sa kanyang swivel chair.
Lumabas naman kaagad ang taga-finance department habang hindi nakaligtas sa paningin ko ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Sa nakikita ko ngayon kung paano itrato ni Sir Lucian ang ilan sa mga empleyado niya, parang gusto ko na tuloy bawiin ang sinabi ko kanina na mabait siya. Parang hindi naman eh. Kung makasigaw kasi, wagas. Ehem. Ehem. Sir, may maitutulong po ba ako? Hindi ko mapigil ang tanong kay Sir Lucian nang mapansin ko na halos ilang minuto na isyang nakapikit. Dahan-dahan naman siyang nagmulat ng kanyang mga mata at direktang tumitig sa akin. How do you feel? Masakit pa rin ba? Seryoso niyang tanong sa akin. Ha? Ang alin po, natatanga ko namang sagot. Iyang sugat mo sa pisngi. Masakit pa rin ba? Seryoso niyang tanong. Dali-dali naman akong umiling. Shit, bakit ba kasi hindi niya kaagad nilinaw? Malay ko ba naman kung ano ang masakit na tinutukoy niya? Kapag ganitong busog na ako sa mga snacks na nasa harapan ko, para bang kaisarap na lang matulog kaysa makipag-usap sa kanya. Sir. Hindi na po. Parang magaling na nga po nakangiti kong sagot sa kanya. Good. It's almost lunchtime na and sumama ka sa akin, seryoso niyang sagot sabay tayo. Mabilis ko ding inayos ang mga kalat na nasa ibabaw ng center table. Wala na nga akong ginagawa, tapos hindi ko pa malinis-linis ang mga pinagkainan ko, baka iisipin niya na burara ako. Hindi oy. Kung sa palinisan ang pag-uusapan, magaling ako doon. Saan po tayo pupunta sir? Nakangiting tanong ko. Baka alam niyang busog na ako at ito na iyong time para magtrabaho ako, kaya pinapasama niya ako kung saan man kami pupunta. Iyon nga lang, sa tanong kung saan kami pupunta, hindi niya man lang sinagot. Bagkos, naglakad siya patungo sa pintuan ng opisina, kaya mabilis na din akong napasunod sa kanya. Chief Executive Officer Lorente, tawagan mo si Rodney. Sabihin mong pinapareport ko siya. Seryosong utos niya kay Chief Executive Officer Maiet na kaagad namang sumagot ng noted habang tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Wala naman akong isasabat dahil kahit ang Rodney na iyan, hindi ko naman kilala. Gusto ko pa nga sanang tanungin si Chief Executive Officer Maiet kung sino si Rodney, kaya lang mamaya na lang siguro. Ang haba kasi ng hakbang ni Sir Lucian Nandoon na kaagad siya sa harap ng elevator. Sa takot na baka maiwan ako at ako naman ang pagalitan niya, halos takbuhin ko ang pagitan namin. Sakto naman na pagkalapit ko sa kanya ay bumukas na ang elevator, kaya naman mabilis na din akong napasunod sa kanya sa loob. Habang nasa loob kami ng elevator, katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Napansin kong seryoso ang mukha ni Sir Lucian habang diretso ang tingin. Salubong na naman ang kilay nito na para bang galit. Ano na naman kaya ang problema niya? Minsan, mabait naman siya pero mas malaking porsyento talaga na nagsusungit siya Ang hirap niya talagang ispilingin, katagang gumugulo sa isipan ko habang pasulyap-sulyap dito. Siguro, ngayon pa lang, kailangan ko ng pag-aralan ang ugali niya. Para naman hindi ako mabulaga, diba? 5 years. 5 taong kontrata at medyo mahaba-haba din iyon. Marami ang mangyayari sa loob ng 5 taon at dapat lang na maging ready ako sa lahat ng oras. Sa basement na kami lumabas ng elevator kung saan naglakad kami patungo sa isang mamahaling sasakyan. May sumalubong naman kaagad sa amin na 5 kalalakihan na kung hindi ako maaring magkamali ay mga bodyguards ni Sir Lucian. Ang lalaki ng mga katawan at pare-pareho din sila ng suot. Kulay gray na trousers and suit tapos lahat sila ay nakakulay itim na sunglasses. Hindi pa ba nakabalik ang ibang mga tao? Seryosong tanong ni Lucian sa mga ito pagkatapos siya nitong batiin. Hindi pa po boss. Nagmatigas din po pala si Sir David na ibigay ang mga sasakyan niya. Pumagitna na din ang mommy niya at ayaw kaming pagbuksan ng gate. Nagbanta di sila na kapag ipilit mo daw ang gusto mo, tatawag daw sila ng mga pulis dahil harassment daw itong ginagawa nyo. Seryosong sagot naman ng lalaking kausap niya. Tiate. Tawagan mo si Ai. Wala akong pakialam kung tatawag man sila ng pulis. Ang gusto ko bago matapos ang araw na ito, masunod na nila ang kung ano ang utos ko, seryosong utos ni Sir Lucian. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Talaga palang seryoso siya na kunin lahat ng mga sasakyan meron si David. Bakit dahil ba sa nangyaring away namin kanina? Pero imposible naman yata iyon. Noted boss.
Asahan niyo po na matatapos namin ang Chief Executive Officer na ito bago gumabi, seryosong sagot naman ng kausap niya. Tumango naman si Lucian at hindi na ako nakapalagpa nang bigla niya na lang akong hawakan sa aking kamay at iging niya patungo sa isang nakaparadang magandang sasakyan. Busog pa ako. Pwede bang take na muna? Kahit na nakakahiya, pinili kong baliwalain, masabi ko lang ang kung ano ang nasa isipan ko. Hindi naman kasi ako na-informed na kakain pala kami ng lunch, di sana naghinay-hinay ako kanina sa pagkain ng snacks. Pagkatapos niyang makausap kanina ang mga bodyguards niya, diretso na kami dito sa restaurant na halos ilang minuto lang naman ang layo sa opisina. Hindi ko talaga akalain na isasama niya ako sa pagkain niya ng lunch. Halos pumutok na kasi ang tiyan ko sa kabusugan dahil sa mga snacks na kinain ko kanina, tapos ang dami niya pang in-order na mga pagkain ngayon. Kanina nang makita ko ang menu, halos mahimatay ako sa gulat nang makita ko ang presyo. Libo ang presyo ng bawat isang pingat ng pagkain na may kakarampot lang na serving. Yes, ganoon kamahal at sobrang. Nanghihinayang ako. Gustuhin ko mang kumain pero hindi na talaga kaya ng bituka ko. Sobrang sikip ng din ng suot kong skirt dahil bago kami umalis kanina ng opisina, busog na din talaga ako. Bakit? Ayaw mo ba sa mga pagkain nila dito? Hindi ba masarap? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi niya ba nahalata? Nagpabili nga siya ng sweets kanina kay Chief Executive Officer Maiet sa coffee shop pero sa akin niya din naman lahat ibinigay. Feeling ko nga suhol iyon dahil sa ginawa ni David kanina sa akin. Nako, hindi naman Sir Lucian. Mukha naman talagang masarap kaya lang busog na kasi ako Ang dami kong nakain na sweets kanina tapos hindi mo naman sinabi na isasama mo ako ngayon na kumain ng lunch, nahihi ako na namang bigkas. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya muling sininyasan ang waiter na nakaantabay lang sa medyo kalayuan sa amin. Kaagad naman itong lumapit. Green tea at kung ano ang nasa mesa namin ngayon, bigyan mo ako ng tig-iisang set for take-out, seryosong wika niya sa waiter. Hindi ko na pinansin pa dahil baka trip niya lang ang mag-take out ng mga foods. Siguro masarap talaga ang mga pagkain at hihintayin ko na lang na may tira siya tapos iyon din ang iti-take out ko para sa sarili ko. Tiyak naman ako na may sosobra talaga Sayang din pwede na din naming maging dinner iyon mamaya ni Risa. Ang speaking of Risa, kumusta na kaya siya? Kumain na kaya siya ng lunch? Heist, hindi na kami nagkita simula noong naghiwalay kami kaninang umaga. Siguro baka busy siya. Sino kaya ang mga boss niya? Mababait kaya ang mga kasama niya? Mabait at caring boss talaga si Sir Lucian dahil ilang saglit lang, dumating na din ang green tea na in-order nito para sa akin. Paunti-unti ko din namang ininom iyon. Makakatulong daw kasi ang green tea para maibsan ang kabusugan na nararamdaman ko. Kagaya nga ng inaasahan, hindi nga naubos ni Sir Lucian ang mga foods na in-order niya. Kaagad akong nagpaalam sa kanya na kung pwede iti-take out ko, pero ganoon na lang ang lungkot ko nang sinabi niya na hindi pwede. Samantalang wala pa naman sanang bawas ang ibang mga putahe. Medyo nakakaramdam ako ng paghimutok dahil talagang nanghinayang ako. Sa inis ko, kahit na siya ang boss ko, hindi na ako nagpresenta pang bitbitin ang take-out food niya. Manigas siya. Sayang ang mga pagkain na iyon tapos iniwan niya lang samantalang ang daming nagugutom na mga tao. Kagaya ko, gusto kong kainin para hindi masayang kaya lang wala na Wala nang space sa bituka ko. Pagdating sa kanyang sasakyan, tahimik akong sumakay ng kanyang kotse. Diretso kami sa kanyang opisina kung saan pagdating namin doon, naabutan pa nga namin si David na kausap ang Executive Secretary na si Chief Executive Officer Maiete. Halata sa hitsura nito ang pagiging aligaga sa hindi malamang dahilan. Nang mapansin ni David ang pagdating namin, kaagad itong lumapit kay Sir Lucian. Uncle, mabuti naman at dumating ka na. I just want to talk to you. Please, seryoso nitong bigkas. Parang walang narinig na naglakad papasok ng opisina niya si Sir Lucian at hindi ko naman malaman kung susunod ba ako. Hanggang sa nagulat ako nang bigla akong hinarap ni David. Ano ang ginawa mo? Ano ang sinabi ko kay Uncle? Seryoso niyang tanong. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya naguguluhan akong napatitig sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, naiinis kong bigkas at akmang ihahakbang ko na sana ang mga paa ko,
para pumasok na din sa loob ng opisina ni Sir Lucian nang maramdaman ko ang paghawak ni David sa braso ko. Siguro, ikaw ang dahilan kaya nagalit si Uncle sa akin. Siguro ikaw ang dahilan kaya pinaparusahan niya kami ngayon, galit niyang wika. Malakas naman akong pumiksi mula sa pagkakahawak niya at galit siyang hinarap. Ano ba ang pinagsasabi mo? David, huwag kang ang mambintang. Kung ano man ang problema ng pamilya mo, huwag mo akong idamay dahil labas na ako doon. Wala akong kugnayan sa uncle mo dahil boss ko siya at empleyado niya lang ako at imposible mangyari iyang tumatakbo sa utak mo. Galit kong bigkas at malakas na tinabig ang kamay niyang nakahawak at braso ko. Nabitawan niya naman at ginawa kong pagkakataon iyon para makapasok na din sa loob ng opisina ni Sir Lucian. Nababaliw na itong si David at kailangan ko nang umiwas sa kanya. Uncle naman, ano ba ang kasalanang nagawa ko sa iyo? Bakit niyo po iniutos sa mga tauhan niyo na i-pull out lahat ng mga sasakyan ko? Saka ang mga credit cards ko kinansel niyo din, wala na akong magamit. Paano na ako? Saan na ako ngayon pupulitin? Katagang lumabas sa bibig ni David pagkapasok niya din dito sa loob ng opisina ng Uncle Lucian niya. Halata sa boses nito ang matinding frustration kaya naman hindi ko mapigilan ang mapaismid. Sino ang lolokohin niya? Mabuti nga sa kanya. Kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon, karma niya na iyon. Ang lakas ng loob na magyabang nakaasa lang din naman sa uncle niya. May isang sasakyan ka pa na pwedeng gamitin, di ba? Hindi mo din kailangan ang mga credit cards na iyan dahil kumpleto at pinoprovide ko naman lahat mga basic needs niyo. Ano pa ang kulang, David? Nasa tamang edad ka na at hindi habang buhay nakasandal ka sa akin. Seryoso at malakas ang boses na sagot naman ni Sir Lucian. Naiintindihan ko naman po iyon, uncle. Alam ko naman po na kailangan ko na din magtrabaho pero kasalanan niyo din po kasi. Ayaw niyong ibigay sa akin ang posisyon na nais ko. Sa pagkakataon na ito, maluha-luha na si David. Do you think deserved mo ang posisyon na iyon? You know me very well, David. Hindi uso sa akin ang palakasan at kung gusto mo talaga tulungan ang sarili mo na makapagtrabaho, mag-umpisa ka sa ibaba. Hindi mo ako madadala sa paawa effect mong iyan sa akin. Kung wala ka ng kailangan, get out, seryosong sagot naman ni Sir Lucian. Sa pagkakataon na ito, halatang napipiko na din talaga siya kay David. Pero uncle, please wag niyo naman itong gawin sa amin. Alam niyo naman po na lahat ng kotse ko, mahal ko. Mga collections ko ang mga iyon Hindi niyo po pwedeng kunin ang basta-basta sa akin iyon, muling wika ni David. Talagang ipinaglalaban niya talaga ang mga sasakyan na hindi naman pala galing sa paghihirapan niya. Give me a good reason para pakinggan kita ngayon, David. Alam mo, kung nakinig ka lang sa sinabi ko noong nakaraang linggo sa iyo, hindi naman sana tayo aabot sa ganitong senaryo Saka, ano ang ginawa niyo kanina sa coffee shop? Ha? Seryosong tanong ni Sir Lucian. Sa pagkakataon na ito, tuluyan na siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair at nakapamulsang hinarap ang pamangkin niya. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Para akong nanonood ng live na teledrama at kahit nakatiting wala akong kahit na nararamdamang awa kay David kahit na sa eksena na ito, para bang siya iyong aping-api. Buti nga sa kanya. Kung makapagmalaki siya sa akin, akala mo kaya niyang buhayin ang sarili niya. Nakaasa lang naman sa uncle niya Ay sa Seth. Nang dahil ba kay Amber kaya po kayo nagagalit ng sobra sa akin ngayon, uncle, narinig kong tanong ni David na labis kong ipinagtaka. Paano na naman ako nasama sa usapan na ito? Ang labo din ng taong ito Uncle, kung iyon ang dahilan, sorry po, hindi ko na ulitin. Hindi ko na ulit gagawin ang ginawa ko kanina sa coffee shop. Basta po patawarin niyo lang ako, muli niyang wika. Tapos na ang pag-uusap nating ito. Hindi mo ako madadala sa mga pangako mong iyan, David. Maging leksyon na ang ginawa ko sa iyo ngayong araw para ayusin mo na ang buhay mo. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Makipag-cooperate ka na lang sa mga tauhan ko para hindi na lumalala pa ng init ng ulo ko at kung ano pa ang maisip kong gawin na pareho nating pagsisisihan bandang huli, seryosong wika ni Sir Lucian. Napansin kong kaagad namang natahimik si David. Kita ko ang lungkot sa mga mata nito na napasulyap pa nga sa akin bago laglag ang balikat na naglakad palabas ng opisina. Hindi ko tuloy malaman kung maawa ba ako sa kanya or hindi.
2 taon ko ding naging boyfriend si David at sa loob ng 2 taon na iyon naging mabait naman siya sa akin. Hindi kami magtatagal kung puro lang din naman siya yabang. Kaya lang wala eh. Pumatol ba naman sa stepsister ko, kaya ekis na siya sa akin at ganoon din ako sa kanya. Kung totoosin, quits na kaming dalawa. Pumatol siya kay Aurora at ako naman ay minsang ibinenta ang katawan ko sa Uncle Lucian niya kapalit ng pera. Wala na talagang dahilan pa para muli kong lingunin ang nakaraan namin dahil tapos na iyon. Hindi na masusundan pa at wala nang kasunod na kabanata. Ang kailangan ko na lang talaga gawin ngayon ay mag-focus sa kung ano man ang magiging kapalaran ko sa hinaharap. Lalo na at mag-isa na ako at wala ng pamilya or kadugo na masasandalan. Sa paglabas ng opisina ni David, katahimikan ang bumalot sa buong bahagi ng opisina. Balik trabaho si Sir Lucian na para bang wala lang ako sa paligid. Mukhang lilipas talaga ang buong maghapon na wala kong ibang ginawa kundi ang tumunganga lang. Halos 3:00 na ng hapon nang dumating ang table na sinasabi sa akin ni Sir Lucian. Kahit nataliwas sa kagutuhan ko, wala akong nagawa ng ipwesto niya iyon mismo sa loob ng opisina niya. Nilagyan kaagad nila ng computers at ilan pang mga office supplies na kakailanganin ko daw sa aking trabaho. Eksakto 5:00 din silang natapos at saktong uwian na so wala talaga akong nagawang trabaho buong araw. Sir, out ko na po, lakas loob kong wika kay Sir Lucian. Narinig kong nagpaalam na din si Chief Executive Officer Mayet sa kanya kanina so ginaya ko din na paalam na din ako sa kanya ngayon. Okay, get your take-out foods and see you tomorrow. Precious, seryoso niyang wika sabay turo sa paper bag na mailamang pagkain galing sa kinainan naming restaurant kanina. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Para sa akin po iyan, sir, nagtataka ko ding tanong. Hindi ka kumain kanina, so for sure para sa iyo iyan, seryoso niyang sagot. Isang matamis na ngiti sa labi ang pinakawalan ko bago ako naglakad patungo sa may paper bag at kaagad na kinuha iyon. Wala akong planong tumanggi sa grasya, kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Thank you, sir. See you tomorrow po, nakangiti kong bigkas. Isang tipid na pagtango ang naging sagot niya sa akin at mabilis na akong lumabas ng opisina. Sa paglabas ko, naabutan ko pa si Chief Executive Officer Mayet na nag-aayos sa mga table niya. Nang makita niya ako, kaagad siyang umiti sa akin. Nagpaalam ka na kay sir, tanong niya. Paano ba iyan Chief Executive Officer? Mayete, wala talaga akong nagawang trabaho ngayon. Saka ikaw ba ang magti-train sa akin bukas? Tanong ko naman kaagad. Actually, first time mag-hire ng personal secretary si Sir Lucina so wala din akong idea sa magiging trabaho mo, nakangiti nitong sagot sa akin. Tumayo na siya at humakbang na patungo sa may elevator kaya kaagad na din akong napasunod sa akin. First time niya. So ako pa lang ang naging personal secretary niya? Nagtataka kong tanong. Kaagad naman siyang tumango sabay pindot ng bato ng elevator. Yes. Ikaw pa lang. Pero may kanang kamay siya dito sa opisina. Si Mr. Rodney Quezon. Siya ang personal na nag-aasikaso ng lahat ng mga personal na kailangan ni Sir. Pero alam mo, maraming natuwa noong nalaman ng ibang staff na may personal secretary na si Sir Lucian. Ibig daw sabihin, hanggang loob na lang ng opisina ang init ng ulo niya, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang ipahiwatig kaya naman nagtataka akong napatitig sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, nagtataka kong tanong. Ganito kasi iyan, si Sir Lucian ay isang taong may maiksi ang pasensya. Palaging nakasigaw kaya takot sa kanya ang halos lahat ng empleyado. Kung hindi lang maganda magpasahod at magbigay ng benepisyo ang corporation ako, baka matagal nang nilayasan iyang si Sir Lucian ng mga empleyado niya. Natatawa nitong sagot sa akin. Bigla ko tuloy na alala kanina. Nga pala may nasigawan palang empleyado si Sir Lucian kanina. Taga-finance department dahil mali-mali ang report. Hindi pa ako nag-start ng trabaho, kaya hindi ko pa naranasan ang masigawan. Kaya lang ano ba ang trabaho ng isang personal secretary? Hindi ko alam. Wala din palang idea itong si Chief Executive Officer Mayet dahil first time daw mag-hear ni Sir Lucian ng ganitong posisyon. Siguro kailangan ko ding maging maingat simula bukas. Kailangan ko din palang i-ready ang sarili ko sa istriktong pag-ugali ni Sir Lucian.
Halata naman din talagang perfectionist ang lalaking iyon pagdating sa trabaho. Pagbukas ng elevator, kaagad na din kaming pumasok sa loob ni Chief Executive Officer Mayete. Diretso kami ng ground floor kung saan sakto talaga ng uwian at dahil marami kaming mga empleyado na nakita na palabas na. Kaagad kong hinanap si Risa at nang mapansin ko na nasa labas na siya ng building, kaagad na din akong nagpaalam kay Chief Executive Officer Mayete. See you tomorrow, Chief Executive Officer Amber. Nakangiti pa nitong wika sa akin. See you tomorrow din, thank you. Sagot ko naman at mabilis ang hakbang na lumabas ng building. Naabutan ko si Risa na may kausap na isang babae at isang lalaki pero nang mapansin niya ako, ay kaagad siyang nagpalaam sa dalawa niyang kausap at naglakad na din siya pasalubong sa akin. Kumusta ang unang araw ng trabaho? Nakangiti niyang tanong sa akin. Ayos naman. Ikaw? Kumusta ang unang araw mo? Nakangiti kong tanong. Medyo pagod. Daming tambak na mga papeles ngayong araw, sagot kaagad niya sa akin. Ganoon ba? E di uwi na tayo. Siya nga pala, may food ako dito Nakangiti kong ding sagot sabay taas ng paper bag na hawak ko. Talaga? Wow, ikaw na talaga, Amber. Teka lang, saan galing iyan? Don't tell me na may admirer ka kaagad na nagbigay sa iyo ng foods. Halata ang panunudyo sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Sira hindi wala no. Isinama ako kanina ni Sir Lucian kumain sa resto, pero dahil hindi ako nakakain, dahil busog pa ako, pinag-tuck out niya na lang ako ng mga pagkain. Nakangiti kong sagot sa kanya.